analysis. Okay? Sa mais. Soil analysis para sa tanom nga mais. So, ang recommended rate, gikan ni siya sa atong soil sample or sa soil analysis. So, natay 90 kilograms na nitrogen, 90 kilograms na phosphorus, 90 kilograms na potassium. Kaysa atong fertilizer na ang gitawag na NPK. So, nitrogen, phosphorus, potassium. So, ang ato ring available nga mga fertilizer, muriate of potash or 0060, solophosphate or 020, 2100. Muriate of potash na siya 60% nga potassium. Na siya solophos na ay 20% nga phosphorus. Dayon ang ammonium sulfate na siya 21% nga nitrogen. So always bear in mind nga ang kaning mga available fertilizer, kaniyang grade analysis percentage gid na siya per mean. Whereas ang recommended rate is always expressed in kilogram. So, sunod na itong buhaton, isolve dayon nato siya. So, magsugod gid ta per mean dinhi. Kung single element gani ang mga available fertilizer or single carrier, sa inyo nakita, tagsara ka nutrient ang dala, dili gid ta per mean magsugod sa potassium, pinakakilid, potassium. So, diri sa ilang tulo, ang nagdala kong potassium, rapod o potassium, si muriate of potash rapod. So, kana atong unang lungsod. Gamito na to ang formula na weight of fertilizer is equal to the recommended rate divided by the grade analysis. So, mo siya. Okay. So, unahan na to si potassium. So, weight of muriate of potash or 0060 is equal to, pila recommended rate sa potassium? 60 kilogram. I-divide na to siya sa grade analysis percent. So, meaning, ikan sa potash, 60%. So, 60 divided 60%, 100 kilograms per hectare. Meaning to say, sa isang ka-hektarya nga mais, na minahanglan siya 100 kilogram nga muriate of potash. Now, karon atong kinahanglan itong ibalan kung pila na siya ka-bags, no? Pila ka sako. So, i-divide lang nato ni siya sa 50 kilogram. So, ang 100 divide sa 50, kinahanglan tag duha ka bags nga muriate of potash per hectare. So, sunodin na itong buhaton, checking. Okay. Ginabuhat na ito ng checking para for us to see to it nga nasatisfy ba na ito ang atong recommended rate. So, sa checking na ito, natay amount of, unsa nga nutrient ang available? P, ay K, di ba? Potassium. So, ang amount of potassium, kopyahan lang nimo ng kilogram, i-multiply lang din mo sa grade analysis. Nga 60%. So, naa po din kay 60. Sunod ni mo buhaton, kopyahon si recommended rate. 90, 60, 60. So, since amount of potassium man siya, NPK, so sa K na po ibutang si potassium. 0 si phosphorus, kay potassium raman, 0 po si nitrogen. Ato i-minus, 60 minus 60, 0. 60, bring down 60, bring down po 90. So, mauna din itong bagong recommended rate. Move on na ta, wala na nga siya. So, muna itong bagong recommended rate. Sunod din na itong buhaton. Solve naman nato si potash. Kanina po si solophos. So, iyang gidalang nutrient is phosphorus. So, diri sa itong bagong recommended rate, 60 ang aton phosphorus. So, recommended rate divided by grade analysis. So, weight of solophos with a grade analysis of 20,020, atong recommended rate kay 60, i-divide lang din nato siya sa grade analysis nga 20%.
So, we come up with the answer 300 kilograms per hectare. So, kinahanglan sa dato may balaan kung pila ni siya ka bags, pila ka sako. I-divide na nato sa 50 kilogram. Kay 50 kilos man ang sulod sa usa ka sako. So, naada yun siya 6 bags. 300 divided 50 is equal to 6 bags per hectare. Meaning to say, nanginahanglan ang imong isa ka hektarya nga mais o unom ka sako nga sulfos. So, na ito buhaton para ma-trace up nato kung na-satisfy ba sa recommended rate atong i-checking. So, amount of, unsa man ang available nga nutrient, phosphorus. So, amount of P, kopyahon si kilogram, i-multiply na yun siya sa grade analysis nga 20%. So, we will derive with the answer 300 times 20% is equal to 60. So, since amount of phosphorus man siya, ato siyang ibutang dire. 60. 0 ang nitrogen, kay phosphorus raman ang dala. 60 minus 60 is equal to 0. 0, bring down 90. Wala na ni atong daan nga recommended rate, mao na sad ni atong bago nga recommended rate. So, sunod, pinaka-last na fertilizer na atong isolve ang ammonium sulfate. Na natay bago nga recommended rate. Sa inyong nakita diri, ang present ka mga nutrient is both nitrogen. So, weight of ammonium sulfate with the grade analysis of 002100. Okay, recommended rate 90 divided by percent grade analysis 21%. 90 divided by 21% is equal to 428 kilograms per hectare. Now, pila man na siya kabags ang 428? Divide sa nato siya sa 50. So, 50 kilograms. So, naana siya, kung ma-divide nato siya, cancel out, naana siya 8 and 1/2 bags per hectare. So, sunodin na ito buhaton, checking amount of nitrogen. Kay nitrogen man ang present nga nutrient. Kopyahon ng kilogram, 428 times pila grade analysis 21% equals 89.8, or i-round off lang nato, mahimo na siya nga 90. So, ato dahil siyang ibutang sa nitrogen, amount of nitrogen is 90. 0, walay phosphorus, walay potassium, i-minus ato siya, so 0, 0, 0 na yun siya. Meaning to say, na-satisfy nato ang atong recommended rate nga 90-60-60 kung naatay 100 kilograms or duha ka bag na muriate of potash, 300 kilograms or 6 bags of solophosphate, ug pila to siya? 428 kilograms or 8 and 1/2 bags per hectare nga ammonium sulfate. So, muna niyo siya ang mga quantity nga imuhang gikinahanglan sa imuhang maisan. Isa ka hektarya nga maisan. Karon ato na sang baybayan kung pila ka gramo kada tanom. Okay, nahibalaan na nato ganina kung pila ka bag sa isa ka hektarya. Karon kinahanglan na sad nato mahibalaan kung pila ka gramo kada tanom, no? Na-derive na nato ang bags. Kinahanglan sa ito mahibalaan pila ka buok o pila exact amount nga butang kada tanom. So gamito nato ni siya ang formula population density. Kaning population density ginagamit ni siya aron mahibalaan nato pila ang population sa butang nato sa tanom nga atong gitanom sa atong area. So diri sa atong example, ang atong tanom is corn, di ba? Corn or mais.
corn atong commodity. Isa ka hektarya nga corn. Kinahanglan na may balaan kung pilay distansya niya sa ihang tudling, pila pod iyang distansya sa abay niya nga mais. So kung mo ni yung mais nga gitanong, distance between row, distansya niya sa iyang tudling is 0.5 meter. Distansya po niya sa iyahang tapad 0.5 meter. Sa tapad niya og sa iyang tudling. So, ato na dahil na siyang isolve gamit ni nga formula. Population density is equal to area over distance between row in meter times distance between hill. So na dayon, PPD is equal to area na to is pila? 1 hectare. So, isa ka hektarya na ay 10,000 square meters. So, ato lang dayon na siyang i-divide sa distance between row. Distansya niya sa tudling, distansya rin niya sa abay niya nga tanong. So, naapay 10,000 square meter, 0.5 times 0.5 meter is equal to 0.25 meter squared. Cancel out, makakuha din kag 40. 10,000 divided by 0.25 is equal to 40,000 plants per hectare. So, meaning to say, sa isa ka hektarya nimo nga maisan, naa kay 40,000 ka buok mais nga nagtubo. Okay. Population, nakuha na nato ang population density, which is the number of plants na nagtubo sa isa ka hektarya. Karon, ato na sa hibalaan kung pila ka gramo di ay kada mais ang ikinahanglan day sa kada fertilizer. So, ato na siya i-divide sa number of plants. So, pila ang number of plants? 40,000. So, divided by 40,000 sila tanan. Okay. So, 40,000. I-multiply rin nato siya sa 1,000. So, nga 1,000 man. Okay, mind you, kilogram na siya. Gramo atong ikinahanglan. So, nga 1,000 man. Ang isang good ka kilo, nagkantidad na siya 1,000 ka gramo. So, multiply lang nato siya sa 1,000 na yung tanan. So, moyito putas na to sa kada tanong na hinahanglan siya o 2.5 grams per plant. So, 300 kg nimo sa 300 kg nimo sulfophosphate, i-divide na to sa number of plants, multiplied by 1,000, na kay 7.5 grams per plant or kada tanong. Kada mais. So, sa imo hapong ammonium sulfate nga 428 kilograms, i-divide mo sa number of plants, i-multiply din mo sa 1,000, na kay 10 grams per plant. So, sa isa ka hektarya nimo nga mais, sa kada mais, nagkinahanglan kag 2.5 grams per plant nga potash, 7.5 grams nga sulfophosphate, then 10 grams per plant nga ammonium sulfate.